Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 67 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat pagdating ng Mary King Squadron sa misteryosong bansa na kilala bilang Land at the End of the World. Sila ay sinalubong at ginabayan ni Gratra, isang harpy na nagsisilbing kapitan ng Imperial Guard at isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang mandirigma ng kaharian. Habang naglalakad sila sa mga lansangan ng kabisera, kapansin-pansin ang paghanga ni Naseras at Nyantan sa kanilang paligid. Ang bansang ito ay kakaiba kumpara sa ibang lugar. Ito ay isang lupain kung saan ang mga demi-human at mga halimaw ay namumuhay ng magkakasama sa maayos at payapang lipunan sa pinakadulo ng mundo. Habang ang karamihan sa grupo ay humahanga sa tanawin, si Mimori ay nanatiling kalmado at tila hindi gaanong naapektuhan ng mga bagay na nakikita niya, bagay na napansin ni Gratra. Pagkaraan ng maikling pag-uusap, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa napakalaking kastilyo na nagsisilbing tirahan at sentro ng kapangyarihan ni King Zek, ang pinuno ng kaharian. Ang kastilyo ay may anyong sinaunang kuta na nagbibigay ng pakiramdam na ang bansang ito ay matagal ng matatag at makapangyarihan. Pagpasok nila sa kastilyo, dinala muna sila sa isang silid kung saan sinabi sa kanila na maghintay hanggang matapos ang paghahanda para sa kanilang pakikipagpulong sa hari. Ilang sandali pa ay tinawag sila papunta sa conference chamber kung saan nakaupo si King Zek sa kanyang trono. Malugod silang tinanggap ng hari at agad na hinulaan ang dahilan ng kanilang pagbisita, ang makipagkita sa Forbidden World Clan. Kinumpirma ito ni Mimori, ngunit bago nila pag-usapan ang pangunahing pakay, humiling siya ng kakaibang kahilingan, nais niyang makipag-usap sa hari ng pribado. Hiniling niyang lumabas ang kanyang mga kasamahan at pati na rin ang sinumang nagmamasid mula sa mga lihim na silid. Nagulat ang mga halimaw na nakikinig mula sa tagong silid at nagalit si Gratra dahil pinaghinalaan niyang baka may masamang balak si Mimori laban sa hari. Gayunpaman, pinigilan siya ni King Zek at sinabing ayos lamang ito. Ipinaliwanag ng hari na ang grupo ni Mimori ay ipinadala ni Erika, isang taong lubos nilang pinagkakatiwalaan dahil minsan na nitong nailigtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak. Dahil dito, nagpasya si Zek na magtiwala rin kay Mimori at pinaalis ang lahat sa silid. Nang sila na lamang dalawa ang natira, ipinaliwanag ni Mimori ang tunay na dahilan ng kanyang kahilingan. Maikli ngunit seryoso niyang ibinahagi na ang Goddess Visis ay naghahanda ng isang pagsalakay laban sa bansang ito. Ayon sa impormasyong nakuha niya matapos niyang talunin ang elite unit ng Diyosa na kilala bilang Sword of Courage, ang hukbong paparating ay kinabibilangan ng 6th Cavalry of Alyon at isa pang makapangyarihang Divine Beast. Nilinaw ni Mimori na nasa matinding panganib ang kaharian at maaaring mangyari ang pag-atake anumang oras. Nang marinig ito, tahimik na nalungkot si King Zek at sinabi na tila itinuturing pa rin ng ibang bahagi ng mundo na mapanganib ang kanilang bansa. Ipinaliwanag ni Mimori na hindi naman lahat ng bansa ang may ganitong pananaw, ang goddess at ang kanyang malalapit na tagasunod lamang ang talagang nagtataglay ng matinding galit laban sa mga demi-human. Tinanong ni Zek kung ibig sabihin ba nito na ang pagsalakay ay personal na desisyon lamang ng Diyosa at hindi kasunduan ng buong mundo. Inamin ni Mimori na hindi pa niya nakikita ang buong mundo mismo, ngunit ayon sa kanyang narinig, magkakaiba ang pananaw ng bawat bansa tungkol sa mga demi-human. Idinagdag pa ni Mimori na naniniwala siyang may natitira pang kaunting oras bago makarating ang hukbo ng Diyosa, ngunit kailangan nilang maghanda kung nais nilang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sinadya niyang sabihin ito muna sa hari upang maiwasan ang pagkalat ng takot at kaguluhan sa buong kaharian. Lubos na nagpasalamat si King Zek sa kanyang pag-iingat at agad na nangakong kakausapin ang kanyang mga tagapayo upang pagplanuhan ang depensa ng bansa. Pagkatapos nito, binalikan ng hari ang orihinal na pakay ni Mimori. Kinumpirma niyang buhay pa at naninirahan sa loob ng kaharian ang Forbidden World Clan na kilala rin bilang Kurosaga. Lubos itong ikinagulat at ikinatuwa ni Mimori dahil ang pakikipagkita sa kanila ang isa sa pinakamahalagang layunin ng kanyang paglalakbay at mahalaga sa kanyang plano laban sa Diyosa.
Ipinaliwanag ni Zek na ang Kurosaga ay nagmula sa isang sinaunang bloodline at ang kanilang pangalan ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng kanilang tribo. Dahil na rin sa kahilingan ni Erika noon, pumayag ang hari na ayusin ang pagkikita ni Mimori at ng clan. Matapos ang pulong, bumalik si Mimori sa kanyang mga kasamahan at ipinaalam na makikilala na nila ang Forbidden World Clan. Binanggit ni Seras na nangangahulugan ito na papalapit na sila sa lihim ng forbidden spells na matagal na nilang hinahanap. Sa pagkakataong ito ay kinausap din ni Mimori si Nyaki, ang divine beast na tumulong sa kanila upang makapasok sa bansa. Dahil si Nyaki ang nagsilbing susi para makapasok sila sa lupain, ang kanyang pag-alis ay maaaring magdulot ng problema sa kaharian. Naging emosyonal si Nyaki at umamin na gusto niyang makita muli ang kanyang kapatid, ngunit nauunawaan niyang maaaring mapahamak ang mga tao sa bansang ito kung aalis siya. Dahil dito, pinakalma siya ni Mimori at nangakong susubukan niyang ayusin ang paraan upang magkita silang muli ng kanyang kapatid kapag natapos na ang lahat. Kahit sinabi niyang hindi niya ito maipapangako ng tiyak, labis pa ring nagpasalamat si Nyaki at nangakong babawi siya sa kabutihang ito balang araw. Bilang kapalit, humiling si Mimori ng isang maliit na pabor. Sa loob ng monster area ay may isang dark elf na babae na nagngangalang Liz na nakatira kasama ang taboo witch na si Erika Anaorobael. Hiniling ni Mimori kay Nyaki na kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, sana ay makilala nito si Liz at subukang maging kaibigan niya. Masayang pumayag si Nyaki at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya dahil matutuwa siya kung magkakaroon siya ng kaibigan. Di nagtagal ay dumating ang isa pang pinuno ng kaharian. Isang lamia na nagngangalang Amia Plum Lorenes. Nakabilang sa 7 Lights, ang nagpakilala at nagsabing inutusan siya ng hari na ihatid si Mimori sa Kurosaga clan. Gayunpaman, dahil ayaw ng clan na makipag-ugnayan ng madalas sa mga tagalabas, si Mimori lamang ang makikipagkita sa kanila habang mananatili ang kanyang mga kasamahan sa kastilyo. Habang naglalakbay sila patungo sa tirahan ng Kurosaga, ginamit ni Mimori ang pagkakataon upang magtanong at makilala pa si Amia. Ipinaliwanag ni Amia na ang 7 Lights ay ang grupo ng 7 pangunahing pinuno na sumusuporta at namamahala sa bansa, 4 na leader ng militar, ang hari, ang chancellor, at ang kapitan ng gwardiya. Napansin din ni Mimori na ang pamumuhay sa bansang ito ay halos katulad ng pamumuhay ng mga tao. Ayon kay Amia, sinadya nila ito bilang paghahanda sa araw na maaaring magkasamang mamuhay ang mga tao at demi-human. Sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa kultura at pamumuhay ng mga tao, umaasa silang mas madali silang makakapaghalo sa lipunan ng tao balang araw. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Mimori na si Amia ay direkta magsalita, magaan kausap, at madaling lapitan, kahit na sa kanyang isip ay tila medyo simple ang kanyang personalidad. Sa wakas ay nakarating sila sa nakatagong pamayanan ng Kurosaga clan. Sinabi ni Amia na ipapaalam muna niya sa pinuno ng clan ang pagdating ni Mimori. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya at dinala si Mimori sa isang gusali kung saan siya makikipagkita sa leader ng clan. Doon ay nakilala niya si Munin, isang magandang babaeng may pakpak na nakaupo sa isang trono at siyang pinuno ng Kurosaga tribe. Matapos ang formal na pagpapakilala bilang si Belzidia, leader ng Nez King Squadron, ipinahayag ni Mimori ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makausap siya. Diretsahang tinanong ni Munin kung ano ang pakay niya sa Forbidden World Clan. Bilang sagot, inilabas ni Mimori ang isang cursed scroll at ipinaliwanag na nalaman niyang ang Kurosaga lamang ang may kakayahang basahin ang sulat na nakapaloob dito. Ang kanyang kahilingan ay simple ngunit mapanganib, nais niyang malaman ang lihim na nakatago sa scroll at makuha ang kapangyarihan ng forbidden spells. Naging seryoso ang mukha ni Munin at tinanong siya kung bakit niya hinahanap ang ganitong mapanganib na kapangyarihan. Walang pag-aatubiling ibinunyag ni Mimori ang kanyang tunay na layunin. Nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng forbidden spells upang sirain ang divine race, lalo na ang goddess Visis ng Alyon, at tuluyang wakasan ang kanyang pag-iral, sa paraang hindi na siya kailanman makakabangon muli. At dito nagtatapos ang kabanata 67 ng Failure Frame. May nanood pa ba? Mag-comment naman sa baba at patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV para sa susunod na kabanata. Paalam!